Sabi ni Aviator PH, boss, sabi ng Intel ni si Sir Jack daw, spokesperson. Ayun, ang hama naman ng ugali ninyo, no? Ano naman may information yun? Hindi na nga maintindihan yung inasabi. Ayun, ang ama namang ugali ninyo. At sabi pa, magpapaputol daw ng tiri. Sabi ko, pingas na nga yung nguso. Tapos, papaputol pa lang tiri. Ano ba naman yun? Sumunod! Sabi ko, pingas na nga yung nguso tapos papaputol pa ng titi kapag daw si Bato naisama doon sa ICC. Mamaya sunod natin si Bato sa ICC. Sumunod, Mike Defensor. Ayan, alam na natin yung galawan ni Mike Defensor mga kababayan. Simula pa lang nung una, di ba? Simula pa lang nung ilabas. Itong Ming Hing Hong. Sumunod, Chavit Singson. Kasi lagi siyang lagi na siyang nasa mga balita Di ba? Nasasama siya doon sa mga conflict of interest. Dahil yung lugar nila, halos ang makakuha daw po ng mga proyekto nun sila Chavit Singson. Rodante Marcoleta, naku si Boss Tuque nandito. Kapag etong si Boss Tuque nakulong din, mga bossing, yari na. Nasunog na po yung 2K na pangako sa atin pababa. At 2K pababa na kuryente, sagot niya, babayaran niya, wala na. Malabo na. Orlando Olamit at alias Monk, hindi ko nakilala itong dalawa. Possible financier daw ang mga financier daw, mga bossing. Vice Presidente Sara Duterte, Congressman Pulong Duterte, at si Chavit Singson. Mabibigat po yan, madadaming mga pera yan. Di ba JQ? Puro may topak, Duterte culture yan. Expect no less. Ang tanong, saan kaya mga yan? Si Pulong, saan kaya kinuha yung budget niyan? Yung Vice Presidente, saan kaya yung kinuha yung budget niyan? Ayan si Ramon Tulfo ang nagsasabi niyan, mga bossing. Ngayon, alisin ko ito. Dahil nabanggit na din po natin, no? Dahil nabanggit na din po natin, mga kababayan, itong si Bato de la Rosa, pumunta na tayo kay Bato de la Rosa. Kasi ang ipinagkakalat po ng mga DDS, lalo na, ay maulol ko ang ini ko kapag nadala iba yun sa nako po, mukhang may sabit si bossing. Nasabit na po yung uso, masasabit pa yata pati yung etitso, mga bossing. No? Bakit daw ho? Kasi ito, no? Dahil nga daw po may bagong rules ang Supreme Court patungkol daw po doon sa mga extradition, mga kababayan, So, may balita nga na may warrant daw ang ICC laban kay Bato. Yan, di ba? Sabi, naku, papaputol ko ang hindi ko kapag nasama. Yan. Kaso mukhang masasama talaga, bossing. Si Tobats. Pakinggan ho natin. So, may balita nga na may warrant daw ang ICC laban kay Bato. Although hanggang ngayon hindi pa confirmed yan. Marami pa rin ang nagtatanong kung applicable ba ang bagong rules on extradition ng Supreme Court. Under these rules kasi, kailangan ng court process bago ma-extradite ang isang tao. So, kung applicable kay Bato, hindi siya basta-basta pwedeng arestuhin. Kailangan muna may kasong ma-file sa extradition court. Ang sagot is no, hindi applicable kay Bato. Malinaw na ang rules on extradition ay para lang sa mga state-to-state requests. Kaso ang ICC naman hindi naman estado yan, hindi naman bansa yan. Diba? Yung extradition, kunyari, Amerika, hiniling na si Kibuloy ay dalhin na sa Amerika o ibigay na sa Amerika kasi nga merong nakabinbin na kaso si Kibuloy doon sa Amerika. Yun ang extradition mga bossing. At mukhang ang sinasabi dito si Kibuloy malapit na din mga ibang bansa. Pero ilan na yung mga ibang bansa sa kanila? Bato de la Rosa,
no? Ayan, ang sinasabi, si Bato manginggibang bansa mga buwan ng December. Oh, baka nga eto nga, baka nga ho yung sinasabing December ni Trillanes, baka bluff lang ho yun. Bakit po? Eh, syempre, hindi naman yan sasabihin kung anong petsa at kung kailan at anong buwan aarestuhin si Bato de la Rosa. Eh, di kapag ka po sinabi, eh, di namundok na naman yan. Eh, di nagpatay na naman po ng cellphone yan. Di ba? Oh, pati po yung sinasabi ng ICC, wala pang kumpirmasyon na meron talagang warrant of arrest si Bato de la Rosa. Charing kayo dyan. Siyempre, sasabihin niyo po ba yun? Eh di nagtago na yan. Pumunta ng bundok, nagpatay ng cellphone 24 oras. Di ba? Strategy din po, mga bossing. Kaya ako, kahit na po ang dami nang nagsasabi, kahit na po sinasabi ng ICC na kumbaga wala pang kumpirmado kung merong warrant of arrest si Bato de la Rosa, pinapaniwalaan ko pa din po eh. Ito pong si Ombudsman Remulla. Ano po? Hindi pa sumasablay yan. Hindi pa sumasablay yan, no? Tingin ko nadula si Remulla doon sa interview niya, mga kababayan. Eh, yun. Panigurado, at tingin ko din ho, mga boss mo, sir, ang ICC, eh baka nakikipag-usap na din po sa Interpol. O tapos, nakipag-usap diyan kay pangalan yan? Diyan kay Remulla. Sabi ni Ma'am Criso, ngayon ko lang napansin, naka-t-shirt na lang pala si Mark ngayon. No? Tapos manipis pa tong t-shirt ko. Tuloy, uulitin ha. Si Bato de la Rosa daw ho, mga bossing, ay hindi extradition ang mangyayari sa kanya. Kasi ang extradition ay estado sa estado daw ho. Ang sabi ng rules, extradition is the removal of an extraditee from the Philippines to the requesting state. Ang keyword dito is requesting state. Malamang yung kay Buloyski, yun ang extradite. No, pagkatuluyan ng ni-request ng Estados Unidos na ilipad na po si Buloyski doon, eh tingin ko ho, ibibigay na ng Pilipinas yan. Tapos pinag-usapan na din po sa Congress yung kay Buloyski, mga kababayan. Ibig sabihin, ibang bansa. Ang ICC, hindi yan state. It's an international tribunal. Hindi applicable ang kaso ni Bato dito. Naku po, huwag niyo sabihin, sir, na matutuluyan si Bato na pumunta doon kay dating Pangulo Duterte. Kabado ho yan. Ang batas na applicable sa kaso niya ay ang RA 9851, the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Ito sabi dito, the government may directly surrender an accused person to an international court without following the extradition process. Ayan, malinaw, di ba? Ang kinakaso kay Bato ay crimes against humanity. So, pwedeng isurrender ng gobyerno si Bato under RA 9851. Naku po, Bato, susurrender ka daw ng gobyerno, tinatakot ka ni attorney, Hindi kailangan dumaan sa extradition court. Klaro yan. Ngayon, wait natin kung meron talagang warrant against Bato, and wait natin kung ano ang gagawin ng gobyerno. Habang naghihintay kayo, pwede niyong pakinggan ang kanta ng banda kong Hey Moonshine. Available kami sa Spotify at sa ibang streaming apps. Nag-advertise na si attorney. Ngayon naman, ang sabi ni Bato de la Rosa, ito daw ho, nabulabog daw.